Here are the learning outcomes. At the end of the lesson, the student can first define and discuss computer organization and computer architecture. Second, identify the different units of measure common to computer system. The third one is discuss and explain the components of Van Neumann architecture and function of basis computer components. And lastly, compute number system for its equivalent representation. Hello peeps, we are now moving to module 9, which is the computer system organization and architecture. Now here's our teammates. For the intro, structure, and function will be reported by Wilmar Blasa. A functional view of the von Neumann model peripheral bus will be reported by Angeline Bernardino. The motherboard scientific prefixes will be reported by me, Lemar Justo. Data presentation, types of number system, is reported by Stephen Mostoles. Conversion of one number system to another binary to hexadecimal is Robin Abad. So today, we will discuss the Module 9, which is Computer System Organization and Architecture. So, this lesson introduces the difference between computer organization and architecture, which is the study of internal working structure and implementation computer system. So, we proceed on the first slide, which is differences. So, ano nga ba yung differences ng computer organization sa computer architecture? Okay, sa computer organization is the study of software point of view and gives overall description of the system. And sa computer architecture naman is the study of the system from hardware point of view and emphasis how the system is implemented. And sa computer architecture naman, when you say computer architecture kasi, it is concerned with the structure and behavior of computer. And isa dyan is we have instruction set and also data type and input and output mechanism, memory addressing techniques. And kapag sinabi mo kasing architecture, it is basically the logical design of a computer. And sa computer organization naman tayo, when you say computer organization kasi, it is concerned with the interaction with computer. And we have how many register? What is register? And how many register does a typical CPU have? So, when we say CPU kasi, parang nabasa ko to sa module 1 or 2 or 3 na sinasabi na ang CPU is the central processing unit of a computer, and sinasabi dito na ang CPU ay ang brain ng computer. And correct me if I'm wrong, ano? And proceed ulit tayo sa computer organization. So, what is computer organization nga ba? So, basic. It is refers to a operational units and their interconnection lang. Yun lang. And proceed tayo sa attributes of computer organization. We have control signal. So, kapag sinabi nating control signal, a pulse of frequency or electricity or light that represent a control command as it travel over a network, a computer channel or wireless. So, kapag sinabi nating computer signal, is ito yung parang nagsasabi kung dadaloy na nga ba or hindi pa iyong source. Or siya yung nagko-command. From the word control, siya yung nagko-control, no? Yun lang. And proceed naman tayo sa computer peripheral interface. So, we have two types. Number one dyan is peripheral. When you say peripheral device, it is connected to a computer but not part of it. And number two, we have interface. Pag sinabi nating interface, this is the point of interaction with software or computer hardware such as monitor or keyboard. And we have two types of interface. We have hardware interface
and software interface. So, unahin natin yung hardware interface. Ano nga ba yung hardware interface? It is refers to a range of different type of interface. Yun lang. At different level pala. And sa software interface naman, it is exists in computing system between many of the components, such as various views, storage, and devices, etc. And we have computer architecture. From the word architecture, when you say computer architecture, refers to a way of computer system is designed or what technologies it is compatible with. Sorry kasi sa tabi lang ng daan yung bahay namin, so napakaingay. Pagpaumanhin na lang, no? And we have other definition here. We have number 1, BAER. What is BAER? So, BAER is the design of an integrated system which provide a useful tool to the programmer. Number 2, HIAS, the study of structure, behavior, and design of the computer. And number 3, AVD-ALA. Okay, AVD-ALA is the design of the system. And also, we have FOSTER, the art of designing machine that will be a pleasure to work with. And also, we have Hennessy and Patterson. Hennessy and Patterson is the interface between the hardware and the lowest level software. And we have attributes of computer architecture. We have instruction set architecture. So kapag sinabing instruction set architecture, serve as the boundary between software and hardware and we have data presentation. So refers to the method used in internally represent information stored in a computer. So now we will move on to the functional view of von Neumann model, which consists of 5 major components, which are the input unit, output unit, ALU or the arithmetic logic unit, and memory unit and control unit. So how these components works. So first the input unit, it gets information into the computer. Example given here are the mouse or keyboard na ginagamit natin. Next is output unit. It gets information out of the computer, gaya ng ginagamit natin na printer or monitors. Next is the ALU or the arithmetic logic unit. Ito naman, dito ina-execute yung mga mathematical or logic information or operations na isinasagawa sa computer. Next naman is ang memory unit. Dito naman ini-store yung mga data or information from the computer. Next is control unit. Dito naman ina-analyze yung mga instruction na isinasagawa natin sa computer and mini-make sure nito na ginagawa ng mga components na tama yung mga tasks nila. Next naman ay ang system bus model. Ang components of system bus model ay ang CPU or Central Processing Unit na kinokonsist ng von Neumann model kanina. The communication with these components is handled by shared pathway that is called the system bus, which are the database, address bus, and control bus. There is also power bus and some architectures may separate na I/O bus. I/O or input or output bus. So, paano nga ba gumagana ang mga components nito? Ang data bus, ito yung nagsisilbing pathway for data to travel in and out sa CPU. While address bus, ito naman ang computer bus architecture na ginagamit to transfer data identified by hardware address, and it is stored by binary numbers to enable data bus para ma-access ng memory storage. While control bus is used by the CPU to communicate with devices that are contained within the computer. And nag-o-occur siya through physical connection gaya ng cables and printed circuits. While peripheral bus o tinatawag na I/O, input or output bus, ay ito yung data pathway na nagko-connect sa peripheral devices sa CPU. So yung PCI and USB buses ay karaniwang ginagamit sa mga unang computers.
Good day, everyone. Today, we'll be diving into the fascinating world of the motherboard, the backbone of any computer system. But before we get into the nitty-gritty of its components, we need to understand the fundamental concept that's crucial for describing the size and speed of many electronic components, scientific prefixes. So what is motherboard? The motherboard is the central printed circuit board in a computer. Kung isipin natin ay para itong nervous system na kumukonekta sa anumang vital components like the CPU, RAM, storage, devices, and expansion cards. Ito ang nagsisilbing komunikasyon, nangangasiwa at nagdi-distribute bawat parts. And now, dumako naman tayo sa mga mahalagang parte ng motherboard. Una ay ang North Bridge. So, ano nga ba ang North Bridge? Ito ay isang chip in motherboard that helps the CPU or the Central Processing Unit to communicate sa memory at iba pang mga high-speed na component tulad ng graphic card. Next, isalamin naman natin ang papel ng South Bridge. Kung ang North Bridge ay naghahandle para sa mga high-speed, ang North Bridge naman ay humahawak sa mga mas mabagal na device tulad ng mga USB port, audio, at mga connection sa network. Ang system bus ay parang pangunahing daanan o highway sa loob ng iyong computer. Ito ay bumubuo ng cable at connector na ginagamit para magdala ng data sa pagitan ng microprocessor, ang utak ng computer, at ang main memory o kung saan pansamantalang nakaimbak ang mga programa at data. Parang omnibus. Ang salitang omnibus ay tumutukoy sa isang sasakyan na coordinate na nagdadala ng maraming tao o bagay. Katulad nito, ang system bus ay nagdadala ng iba't ibang uri ng data sa pagitan ng mga component ng computer. While ang sistema ng komunikasyon, ang system bus ay nagsisilbing sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga component ng computer. Ito ang nagpapahintulot sa mga ito na pag-uusapan at magpalitan ng impormasyon. Nag-uugnay rin ito sa microprocessor at memory. Ang pangunahing trabaho ng system bus ay ang pag-ugnayin ang microprocessor at ang main memory. Ito ang nagpapahintulot sa microprocessor na kumuha ng mga instruction at data mula sa memorya at mag-imbak ng resulta pabalik sa memorya. For some instances, isipin na ang system bus ay parang isang network ng mga kalsada ng isang lungsod. Ang mga kalsadang ito ang nag-uugnay-ugnay sa iba't ibang mga gusali, mga component ng computer, at nagpapahintulot sa mga sasakyan or ito yung data na naglakbay sa pagitan nila. Ang microprocessor ay parang sentro ng lungsod at ang memorya ay parang mga bodega kung saan nakaimbak ang mga kalakal o program at data. Ang system bus or bus ang nagpapahintulot sa mga sasakyan na magdala ng mga kalakal mula sa mga bodega papunta sa sentro ng lungsod at pabalik. The system bus has combined the function of three main buses, which are the follows. The first is control bus, address bus, and the data bus. First, we move into control bus or ang tagapag-utos. Ito ang parang punong guro o direktor na nagbibigay ng utos at nagpapanatili ng disiplina sa loob ng computer. Sila ang nagsasabi kung ano ang gagawin ng bawat departamento or yung mga component nila. Halimbawa, sila ang nag-uutos kung kailan magbabasa ng data mula sa memory, kailan magsusulat at iba pa. Sila rin ang nagpapadala ng mga senyales para masigurong sabay-sabay at organisado ang lahat ng mga gawain. The next one is the address bus or ang tagapaghatid. Ito ay ang parang mga courier o delivery driver na nagdadala ng mga mensahe o sulat sa tamang address o lugar. Sila ang nagsasabi kung saan dapat ipadala ang data o kung saan ito kukunin. Halimbawa, kung gusto ng CPU na basahin ang isang data mula sa memorya, ang address bus ang magsasabi kung saang memory location ito makikita.
And then, third one is the data bus o kilala bilang ang tagadala. Ito ang parang mga truck o van na aktwal na nagdadala ng mga bagay mula sa isang lugar patungo sa iba pang lugar. Sila ang nagdadala ng data mismo. Ito ay ang mga numero, letra o iba pang impormasyon. Halimbawa na lang ito kung nabasa na ng CPU ang data mula sa memorya, ang data bus ang magdadala nito pabalik sa CPU para magproseso. Dumako naman tayo sa digital components. Sa mundo ng computer, ang digital ay tumutukoy sa paggamit ng mga numero para magpresenta ng impormasyon. Kadalasan, ito ay kombinasyon ng 0 at 1 na tinatawag na binary code. Ang mga digital components ay mga bahagi na gumagana gamit ang binary code na ito. Ano ang transistors? Una is replace vacuum tubes. Dati, ang mga computer ay gumagamit ng malaking vacuum tubes para magproseso ng impormasyon. Ang mga transistor ay mas maliit, mas mura at mas efficient na kapalit nito. But it's smaller, cheaper, and less heat dissipation. Dahil mas maliit ang mga transistor, mas maraming transistor ang maaaring ilagay sa isang chip. Ito ay nagreresulta sa pagiging mas maliit, mas mura at mas mababang init na computer. Next one is solid-state device. Ang mga transistor ay tinatawag na solid-state devices dahil ito ay gawa sa solidong material, karaniwan as silicon na galing sa buhangin. Next is, naimbento noong 1947. Ang transistor ay naimbento sa Bell Labs noong 1947 ni William Shockley at ng kanyang kasamahan. Logic gates. High-level digital circuit design are normally made using collections of logic gates referred to as components, rather than using individual logic gates. The majority function can be viewed as a component. Next one is the microelectronics. Ang microelectronics ay tumutukoy sa mga electronic circuit at device na napakaliit. Ang composition ng computer. Ang isang computer ay binubuo ng mga gate, memory cell, at mga connection sa pagitan ng mga ito. Ang mga ito ay maaaring gawin sa isang semiconductor tulad ng silicon wafer. Ang silicon ay isang material na karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga electronic component dahil sa kanyang mga katangian. Here's the levels of integration. Ito ay tumutukoy sa kung gaano karaming mga gate ang maaaring ilagay sa isang integrated circuit or IC o microchips. Ang gate ay isang basic building block ng digital circuits na nagsasagawa ng mga logical na operasyon. Next one is the small scale integration or the SSI. 10 to 100 gates. Ito ang pinakaunang antas ng integration. Medium scale integration naman or the MSI, 100 hanggang 1,000 gates. Mas maraming gates kaysa sa SSI, kaya mas komplikadong function ang maaaring gawin. Next one is the large scale integration or the LSI. 1,000 hanggang 10,000 logic gates. Dito na nagsisimulang magkaroon sa mga microprocessor at memory chips. Very large scale integration naman are the VLSI, 10,000 pataas. Ito ang antas na ginagamit ngayon sa mga modernong computer chips. Milyon-milyong transistors at gates ang maaaring ilagay sa isang VLSI chip. And the last one ay ang mga scientific prefixes. So what is scientific prefixes? Scientific prefixes ay ang mga salitang ikinakabit sa mga unit ng sukat para magpakita ng kung ilang beses ito mas malaki o mas maliit. Ginagamit ito para mas madaling isulat at maipahayag ang mga malalaki o maliliit na numero. As makikita nyo sa PPT, ito yung mga
mga different scientific prefixes na makakatulong sa atin. So, ano nga ba ang pagkakaiba sa memory at iba pa? First is the memory or the memory. Pagdating sa memory ng computer, ang 1K o kilobyte ay katumbas ng 2 raised to 10 o 1024 bytes. Ibig sabihin, ang bawat step ay mayroong 1024 beses na mas malaki. Kaya, ang 1M or megabytes ay 1024 KB. Ang 1 gigabyte naman ay 1024 MB. And next one is the clock speed. Sa ibang mga bagay tulad ng clock speed ng CPU, ang 1K ay katumbas ng 1,000. Ibig sabihin, ang bawat step ay 1,000 beses na mas malaki, kaya ang 1M ay 1,000K, ang IG ay 1,000M, at iba pa. Thank you. Next topic naman po natin is data representation. Ano nga ba ang data representation and bakit ito mahalaga? Data representation refers to the way in which data are encoded, stored, and organized inside the computer system. A common form of data are letters of the alphabet from A to Z, yung numbers from 0 to 9, symbols like the ampersand, and certain controls like the shift or control. So meaning, bago i-display ang data sa mga computer screens natin, is na-encode muna siya differently inside the computer memory. Some coding systems are used to represent this data into binary form. Characters are represented by a sequence of bits. Tignan natin yung example na to. Kung tinype mo yung word na hello sa isang computer, ang gagawin ng computer is mag-a-assign siya ng mga decimal values sa bawat letra sa word na yon. And yung decimal values na yon is i-convert niya naman into binary form. Each of the zeros and ones sa binary form na ito are called bits. And each data consists of 8 bits, which is equivalent to 1 byte. Tapos, ang gagawin sa binary form na yon is may store siya sa isang computer memory. Then, yung system, ima-manipulate niya yung data and i-display niya yung data sa computer screen by turning the binary digits into human readable text. So, sa ganun nangyayari ang data representation sa computer. Now, if you're wondering kung paano na-convert yung decimal into binary form, mapag-aaralan natin yan later in the video. Next, dumako naman tayo sa mga coding system na ginagamit ngayon. First is the American Standard Code for Information Interchange or the ASCII. ASCII is used in almost all present-day personal computers, or ito yung standard na ginagamit na coding system ngayon. Each alphabetic, numeric, or special character is represented with a 7-bit binary number, or a group of 7 zeros and 1. There are 128 possible characters in ASCII. The 8-bit may be set to 0 kasi nga 'di ba, yung isang character consists of 8 bits. So yung last bit na yon is sineset siya sa 0 as a parity bit or yung dinadagdag na bit for error checking on communication lines or other device specific function. Example, yung character na A, 65 siya in decimal, 41 in hexadecimal, and 0100001 in binary. Well actually, yung kung i-convert mo yung 65 in binary, ang makukuha mo is 1000001 lang. Pero nilagay yung 0 sa una, yun nga for error checking siya. Next, dumako naman tayo sa EBCDIC or the Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. EBCDIC is a binary code for alphabetic and numeric characters that IBM developed for its larger operating systems. So yung IBM or International Business Machines Corporation, dinevelop niya tong EBCDIC para sa larger operating systems. Ang pinagkaiba nila sa ASCII, ang EBCDIC is gumagamit ng 8-bit binary number per character. So hindi lang siya 7-bit. And dito, there are 256 possible characters. So nadobla yung characters na pwedeng i-represent ng ASCII.
FCDIC uses more or less the same characters as ASCII but different code points. Example, yung letter A. Sa ASCII, yung letter A is assigned as 65 sa decimal. Well, dito, 193 siya in decimal, C1 in hexadecimal, and 11000001 naman siya in binary. So, medyo malaki yung pinagkaiba sa ASCII. Today, outside the IBM, everyone uses ASCII instead. Since yung mga companies natin is parang naka-adapt na sila sa ASCII as the standard, universal standard for coding. And FCDIC is considered a bit of a dinosaur since medyo outdated na siya, na develop pa noong 1960s. So, next coding system natin is the BCD or the binary coded decimal. In BCD, 4-bit binary number were used to represent one decimal number. Example, yung 3 sa decimal is 0, 0, and 1 siya in binary. And yung 9 sa decimal is 1001 siya sa binary. Yung highest decimal na pwede lang makode dito is hanggang 9 lang. So, hindi pwede yung 10, 11, 12, 13. Gaya ng sinabi dito, hanggang 1001 lang siya, which is equal to 9 kung kinonvert sa decimal. So, hindi pwede yung 1010, 1011, 1110, and 1111, which are equivalent to 10, 11, 12, 13. Hindi siya ginagamit. To encode number na 2 digits, ang ginagawa niya is pinaghihiwalay niya yung 2 digit na yun and i-convert niya siya into binary separately. Gaya ng example dito, yung 43. Yung 43, pinaghiwalay niya and nung kinonvert na siya, ito ang kinalabasan, which is 01000011. Kung nag-wonder pa rin kayo kung paano to ma-convert, is ma-explain siya mamaya later in the video. The BCD format used in the BIOS at personal PC to keeps the date and time for historical reason. BIOS or Basic Input or Output System. Now, dumako naman po tayo sa next topic, which are the number systems. Yung number systems, ito yung ginagamit ng computers natin to represent or to store data and to communicate with each other. First type of number system is the decimal system. Pag naririnig natin yung prefix or word na deci, ang unang pumapalok sa utak natin is yung decade or decagon, di ba? Decagon, which is the polygon na may 10 sides, and decade, which is equivalent to 10 years. So, it is evident na yung decimal system natin ay may kinalaman sa 10. Well, in fact, ang decimal system is the base 10 number system. And meron itong 10 symbols na ginagamit. 0, 1, 2, 3, 4, and hanggang 9. This system is commonly used sa pang-araw-araw natin sa pagbibilang. So, ito yung mga ginagamit natin na whole numbers, like the 56, 65, yung 193, mga example sa atin kanina. Next is the binary system naman. If we heard the word bi, ang immediate na mapapasok sa utak natin is the number 2. So that means, the binary system is the 2-base system, and dalawa lang yung ginagamit nitong symbols, the 0 and the 1. Itong system na to is used in digital computers. They operate in either 1 or 2 states. Either on, or yung 1, or off, or yung 0. Or positive or negative. Yung positive is yung 0 naman, and yung negative is yung 1. The binary notation 0 and 1 are called bits, gaya ng sabi ko kanina, which is an acronym for binary digits. Next naman is yung octal system. Sa octal system naman, think of an octagon. Di ba meron siyang 8 sides? So that means, the octal system is the base 8 system. And it uses 8 symbols para mag-represent ng data, which are 0, 1, 2, 3, hanggang 7. So hanggang 7 lang siya.
This system is a shorthand method for replacing group of binary digits by single octal digit to reduce the number of digits required in representing any number. Example, meron tayong binary digit na 101110. Ang gagawin ng octal system is hahatiin niya to into groups. Sabihin natin 101 and 110. Two groups yun na 101, 110. Tapos each group na yon corresponds to the octal digits 5 and 6, which means yung 101, 110 equivalent siya sa 56. So yun ang ginagawa naman ng octal system. Next is the hexadecimal system. Sa hexadecimal system naman, alam naman na natin 9 decimal is base 10, di ba? Tapos yung hexa, ngayon think of an hexagon naman, meron siyang 6 sides. So meaning 6 plus 10 is equal to 16. So itong hexadecimal system is the base 16 number system. And meron siyang 16 symbols na ginagamit. Gaya ng sa decimal 0 to 9. And yung 6 is ginagamit niya is letters from A to F. A, B, C, D, E, F. And yung A to F na yon represent 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yun ang hexadecimal. This system is the simplest method of expressing value represented by binary numerals. Simple siya kasi pwede siyang gamitin sa pinakamaikli. Kunwari yung 101110 kanina na example. Kung i-convert siya sa hexadecimal, ang magiging sagot is 2e lang. So, siya ang simplest form. So, ayun po ang kabuuan ng number systems natin. Medyo maikli lang siya. And ang next topic naman po is kung paano naman po mag-convert ng mga number systems into one another. Let's proceed to conversion from one number system to another. Alam niyo ba na ang isang numero ay pwedeng i-convert sa iba't ibang number systems? Tulad ng Hindu or Arabic numerals na pwedeng gawing Roman numerals. Ang mga computers naman ay gumagamit ng decimal, binary, octal, at hexadecimal number systems. At ang maganda dito, kahit anong number system ang gamitin mo, hindi nagbabago ang numeric value. Para mas maintindihan natin, narito ang isang simpleng comparison at table ng 4 na number systems. Halimbawa, ang decimal na 10 ay katumbas ng 1010 sa binary, A sa hexadecimal at 12 naman sa octal. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano mag-convert ng number system sa iba't ibang systems. Take note of this table kasi kakailanganin natin ito sa computation. Let's proceed. Kapag gusto nating i-convert ang decimal numbers sa ibang systems, ginagamit natin ang tinatawag na repeated division method. Ito ang steps. Una, i-divide ang decimal number sa base ng target number system. Tandaan na ang base 2 para sa binary, base 8 naman para sa octal at base 16 para sa hexadecimal. Isulat ang remainder sa tabi nito. Ulitin ang proseso hanggang sa ang quotient nito ay maging 0. Basahin ang remainders mula sa pinakahuling quotient pataas. At here how it works. For example, ang given na decimal number system is 74 and we need to convert it into binary system. All we need to do is divide the 74 into 2 because ang base ng binary na ating hinahanap is 2. So 74 divided by 2 is 37. And we need to do is i-write ang remainder nito kahit 0 pa man. So dito remainder 0. And i-repeat lang ang process hanggang sa ang quotient nito is 0. So 37 divided by 2, 18 divided by 2, 9 divided by 2 hanggang sa maging 0. So paano natin makukuha ang equivalent ng 74? So from the bottom sa remainder mga remainder, isusulat dito tayo magbe-base sa sagot. So 1, eto tayo magsisimula pataas. So 1, 0, 0, 1, 10, 1, 0 should I say 1, 0, and 1, 0.
And huwag natin kakalimutan na dapat merong base ang sagot kasi nga dapat meron talagang base ang binary. Pero dapat ito ay 2 kasi nga binary. So kapag i-convert naman natin ang 74 na decimal sa octal, same process lang din. However, ang pinagkaiba lang naman nito is yung base ng octal. So ang base ng octal ay 8. So, i-divide ang 74 sa 8 and hanggang sa maging 0 ang quotient nito. So, napapansin nyo ba na ang 1 divided by 8 is remainder 1? Bakit siya naging remainder 1? So, ang kailangan lang is yung numerator. So, ito ang numerator natin. So, ito na yung magiging remainder natin. Same doon sa kanina. Ang numerator natin is 1, ang remainder is 1. So, yon. So, makukuha natin ang sagot ng 74 ng decimal to octal pataas. Mag-base tayo dito sa remainder pataas. So, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Same sa binary kanina, kailangan natin isulat ang base ng octal na 8. Kailangan yon. And same process din sa decimal to hexadecimal. 74 divided by 16 naman ngayon dito sa hexadecimal. So, 74 divided by 16, 4. Or, kung makikita niyo sa table, walang 10 na nakalagay doon sa hexadecimal. So, napapansin nyo na 9 and kasunod doon is A. Pero ang A na yon is 10 pa din. Equivalent siya sa 10. So, ang remainder na to is 10 or A. So, kapag nakuha na yung quotient na 0, isulat yung remainder, basahin na natin pataas. So, 4, 10, or A. So, 4A. Ito na yung magiging equivalent ng 74 na decimal to hexadecimal. 4A sub 16. Or should I say with base 16 kasi hexadecimal. Ngayon, paano kung gusto natin ibalik ang decimal form ng isang number system mula sa binary, octal o hexadecimal? Dito pumapasok ang positional notation. Simula sa kanan, i-raise ang bawat digit sa power ng base nito. I-multiply ang bawat digit sa base raised sa corresponding power. I-add ang lahat ng values para makuha ang decimal equivalent. And here how it works. For example, ang given na binary is ito, 1001010. So, may base na 2 ito. So, kailangan natin to kasi binary. So, yon. Isulat lang natin ito pataas. Itong mga given na to na number pataas. So, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. And i-times lang natin itong mga given sa 2 kasi nga binary ang given. Ito, times 2 lahat. And another thing is, nasabi doon sa step na kailangan natin ang exponent nito. So, based on corresponding exponent. So, mag-start sa 0. Ang susunod doon is 1. Ang susunod doon is 2 hanggang sa matapos. So, i-times lang ang mga ito hanggang sa makuha ang mga sagot nito. And kapag nakuha na lahat ng mga sagot, i-add ang lahat ng mga sagot at yon na ang magiging sagot. Yun na ang magiging equivalent ng binary system na given na ito. So, ang sagot is 74. Isasulat na natin ang equivalent ng 74 and wag natin kakalimutan na ang base ng decimal is 10. Same process lang din sa octal to decimal. Ang pinagkaiba lang nito is ang octal, ang base nito ay 8. So, i-times 8 lang. Pero kapag ang given is 1, 2, 2, ay same lang pala. So, kapag ang given ng octal is 1, 2, 2, isulat lang pataas yung given, i-times 8, and yung equivalent na exponent. So, respective
na exponent. So, 1 hanggang sa matapos, i-times lang ito hanggang sa makuha and i-add lang yung mga nakuhang sagot. So, yun na yung magiging sagot, 74. So, ito na yung magiging sagot ng 112 na octal sa decimal, 7410. Same lang sa hexadecimal. So, ang pinagkaiba lang na naman nito is ang base ng hexadecimal is 16. So, ang A or 10 na in-explain ko na kanina times 16, tapos yung exponent, and 4 times 16, tapos i-add yung mga result, at eto na yung magiging sagot, 74 with the base of 16. Para naman sa binary to octal o hexadecimal, mas madali. Ito lang ang kailangan natin gawin. I-group ang binary digits by 3 para sa octal at by 4 naman sa hexadecimal. Palitan ang bawat grupo gamit ang katumbas nitong octal o hexadecimal value. And here how it works. Next naman kapag ang given is 112. Oh. So dapat ito is octals. Sorry, dapat ito ay octal. Octal to binary. So kapag ang given na octal is 112 and we need to convert it to binary, ang kailangan lang natin gawin is i-group ang given into 3. So 1, 1, 2. So ito na yung group. And kapag makikita natin sa table, kailangan lang natin i-convert ang 1 sa table. So makikita na natin sa table yung equivalent ng 1 na octal sa binary. So ang 1 is 1 din, pero kailangan natin isulat yung remainder ay yung ito kasi para kompleto na each of them has a 3 groups. So yun na, itignan lang natin yung equivalent ng octal na 1, 1, saka 2 doon sa table at yun na magiging sagot. And basahin lang natin ito from left to right. So, eto. Pero in this thing, hindi na natin to kailangan. So, i-disregard na natin siya. So, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So, kailangan natin yung base ng binary. So, 2. Yun na yung magiging equivalent ng 1, 2 with na octal sa binary. Same process lang kapag i-convert ang binary to hexadecimal. For A, isulat, i-by group ito. So 4, tapos A, or 10. Tapos tignan kung ano yung equivalent na number ng binary na 4 sa table at 10 or A sa hexadecimal kanina. So, ang equivalent ng 4 is ito at ito naman sa 10. So, ito na yung magiging sagot ng equivalent ng 4A. At yan ang basic concept ng number system conversion. Sa simula, parang mahirap. Pero kapag naiintindihan mo ang pattern, madali na lang ito. Kaya practice lang ng practice. That's all about computer system organization and architecture. Happy learning!